Magandang araw mga kababayan. Welcome back sa AJ Commentaries. Ngayon po ay July 28, 2026. Pag-usapan po natin sa araw na ito yung naging pahayag ni Senator Ping Lacson na naisumite na niya yung kanyang report sa Ombudsman para imbestigahan at pag-aralan yung kanyang mga nakalap na ebidensya kontra sa anomalya di umano dyan sa Taguig sa ilalim ni Senator Alan Cayetano. Ito na yung sinasabi niyang dahil hindi pinatawad ni Alan Cayetano ang kanyang integridad, ibinanatan siya at pinuntirya ang kanyang integridad, kaya siya ibabangon at siya ay gaganti. At inamin naman niya, bagamat maraming dapat imbestigahan, nag-focus siya dito sa Taguig at dito kay Cayetano dahil maingay nga naman. Yun ang sinasabi ni Senator Ping Lacson. Ito po ang bahagi ng kanyang statement. Basahin po natin mga kababayan. Sabi po niya, "This morning, we turned over to the Office of the Ombudsman for further evaluation and motu proprio." Ito po yung pag-iimbestiga na automatic. Kumbaga, hindi na kailangan na hintayin pa may magsampa ng kaso or etc. Ito yung, kumbaga, in effect, kailangan nilang imbestigahan agad. Investigation all the documentary and testimonial evidence. Official records called from government websites, while others were supplied by reliable sources that we have gathered so far. Ito yung mga nakuha nila ng mga detalyado. We are looking at cases of plunder. Ito po yung Republic Act 7080 mga kababayan. Malversation, violations of Anti-Graft and Corrupt Practices Act or Republic Act 3019, etc. So ito pong mga kasong sinabi ni Senator Ping Lacson, mabibigat po ito. Yung plunder po, no bail po yan. Yung sa anti-graft, yan po, available po yan. Nakapag-bail din po dyan si Senator Jingo Estrada, kung maaalala po ninyo. May kaso din po siyang ganyan, graft, at ganoon din po sa plunder. Bagamat hindi siya napagbigyan magpiyansa sa plunder. Just as we thought last year that Bulacan was the microcosm of flood control project anomalies, Taguig is something else. Employing old and new tricks like passing off an illegal reclamation project as slope protection structures with several ghost projects, cases of double appropriations. Ito po yung sinasabi niya mga kababayan na tila sa unang tingin walang anomalya. Kasi yung proyekto, halimbawa po nag-release po ng pondo para sa ganitong proyekto, natapos po nila sa ganyang haba, bawa 100 linear meter at yung pondo, sabihin natin 100 million. Yung isang project, mga kababayan, idinuktong, halimbawa, ito po yung sukat na ginawa nila. Yung isang project na ginawa nila ngayon, hindi kasunod, kundi pinatong. Tapos nilagpasan ng kaunti. So lumalabas, mga kababayan, gawa na tong parting to Pero, nag-request ulit sila ng pondo kasi nag-request sila ng isang panibagong project, pero kung tutuusin, konti lang gagawin nila sa project na yun, kumbaga. Hindi yung kabuuan dahil gawa na So lumalabas, yung parting to doble ang release ng pondo, dobleng proyekto, pero ang katotohanan, isa lang ang proyekto o isa't kalahati lang ang proyekto. Kumbaga, ayun yung style na sinasabi niya, tuloy-tuloy ko po yung basa. Sabi pa niya, recycled photos belonging to past and already completed contracts to bill and collect for new ones, all controlled by one person, dating as far back as 2019. Ako po, yung panahon na yan speaker pa po ata siya. For the period of 2020 to 2025 alone, Taguig has accumulated 14.4 billion worth of infra projects and still counting. Ibig sabihin po mga kabayan, patuloy na hinahanapan ng ebidensya, ng impormasyon ni Senator Ping Lacson ang anomalyang yan. So mahirap talaga kalaban ang magaling na investigador. Mga kababayan, pinitik po kasi ni Cayetano, ingay niya, yan tuloy. Pinuntirya siya ngayong kakainanapan siya. Yan po yung sinasabi natin, kung kayo po ipipitik, dapat walang mapupula sa inyo. Katulad yan, si Senator Ping Lacson, wala kasang loob niyan kasi unang-una hindi naman tumatanggap ng pork barrel yan. Di ngayon, dahil binanatan mo siya, ayan ngayon, tuloy-tuloy ang kanyang investigasyon mga kababayan. Ang sabi pa niya sa huli, we will continue to submit to the Ombudsman whatever pieces of evidence we can still secure to help them achieve our shared crusade against graft and corruption. So, ibig sabihin, hindi siya titigan mga kababayan. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasabit ng mga makukuha pa niyang mga ebidensya.
Yan ang mabigat na na katotohanan na haharapin ni Senator Alan Cayetano. Kaya nga yung kontrasona niya kanina sa Senate plenary, meron po isang video patungkol doon. Mga kababayan, para bang lumalambot no? At meron nga sinabi si Senator Erwin Tulfo na mula sa minority ang nakikiusap na sa kanila, wag na ituloy yung flood control hearing. Talagang mabigat itong ginawa ni Senator Ping Lacson dahil hindi na nga niya dinaan sa Blue Ribbon Committee hearing ito mismong anomalya na to. Diniretso niya sa ombudsman. At kapag nakautaan to ng probable cause, kapag to na-review at nakitaan ng dapat talagang investigahan, mga kababayan, naku po, kakasuhan yan sa Sandigan Bayan dahil nga sinasabi, plunder case ang nakikita niyang magiging problema o magiging kaso. Ngayon, ang tanong is BJMP coming na ba? Mukhang susundan niya ngayon yung mga tropa niya. Dahil si Ping Lacson, alam naman natin, hindi yan basta puputak ng walang hawak-hawak yan. Ngayon, ang kailangan dyan, syempre, I think di naman kailangan talaga original files ang Ang importante dyan yung mga evidences, makuha niya. Mga kababayan. Kasi sabi niya, meron na siyang mga engineer na napangalanan, district engineer. Meron na rin siyang mga bagmen, 3 daw yan. At meron din siyang mismo, mga kababayan, mga taong gusto maipagtulungan sa investigasyon. Unang-una na dyan at particular, yung kapatid mismo ni Senator Alan Cayetano, ang dating mayor at congressman ata yun ng Taguig, si Lino Cayetano. Malaki po kinalaman niya dyan. Marami siyang nalalaman, kumbaga, dahil siya'y taga-Taguig at siya'y umupo mismo. So makakapagbigay linaw siya. Ayan ang pinakamasakit na katotohanan na haharapin ni Senator Alan Cayetano, mga kababayan. Kasi naman, talaga namang ayaw niya tumigil kung ano-anong sinasabi niya kaya nga ako nung pinapakinggan ko yung kontrasona niya, sabi ko, pinapatamaan ba niya yung sarili niya? Kasi parang hindi na ata tama yung sinasabi niya dahil yung mga binabanggit niya, dapat siya ang nakikinig nun. Dahil siya ang mahilig magsasalita ng kung ano-ano at kung kani-kanino. Nakatapat siya ngayon ng Ping Lacson na mahilig mag-imbestiga. Naimbestigahan tuloy siya. At ngayon niya nasa ombudsman na. So, ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, ombudsman na ang nahatol niyan kung yan ay magkakaroon ng probable cause, pakitaan nila ng probable cause, at kapag meron, masasampahan niya ng kaso. Kung plunder case, Republic Act 7080, gaya na sabi natin kanina, malamang sa malamang hindi yan payagang magkaroon ng bail. Ibig sabihin yan, mapupunta yan sa kulungan habang nililitis, katulad nila Marcoleta, nila Jingo Estrada, na sinasabi nila selective justice. Pero kung iisipin po ninyo, sila po ang nagbigay ng mga ebidensya kontra sa kanila. Katulad ni Marcoleta, siya nagpaliwanag paano niya tinanggap yung 75 million habang siya'y kongresista. Malinaw na paglabag sa anti-plunder law. Hanggang dito po muna, mga kabayan. Marami pong salamat. AJ Commentaries po. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe po kayo, comment at like. Marami pong salamat sa inyo, mga kababayan.